Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-371 na kabanata. Ang naglahong pagkilos. Sige, gagawin ko, sagot ni Luther. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga, at gumawa ng tawag, habang ang lahat ay nakatayo, at nanonood. Ryan, wika niya. Ito si Luther Duncan. Hello Mr. Duncan, wika sa kabilang linya. Ito ay si Ryan Maxwell. Siya ay isang tagapamagitan, na nag-aayos ng mga bagay-bagay, sa pagitan ng mga nangungunang miyembro ng martial arts community. Hindi pa ba naiayos ang lahat para sa iyong kasiyahan? Hindi iyon. Si Alex ngayon ay pinuno sa Palasyo ng Buwan, wika ni Luther. Kaya kailangan natin ngayon ng bagong pamamaraan. Ang Palasyo ng Buwan, tanong ni Ryan. At pagkatapos, ay panandalian itong tumahimik. Mas magiging mahirap na ang mga bagay. Si Tyson ay mas marahas na magpadala ng papatay sa pinuno ng Palasyo ng Buwan. Ire-report ko muna ito sa kanya, bago tayo gumawa ng kahit anong hakbang. Mukhang si Alex ay sinusuportahan ng maraming grupo ng martial arts dito. Dahil sa kanilang mga suporta, hinahamon niya ngayon ang pinuno ng Blood Brothers. Isinusulat mo ba ito? Oo, sagot ni Ryan. Sigurado ako na tatanggapin ni Tyson ng seryoso ang hamon. Siya ay sobrang interesado sa Palasyo ng Buwan. Siya pa rin ay nasa kalagayan ng pag-iisa, tanong ni Luther. Akala ko ay uubos lang ng 43 days upang maperpekto ang bagong estilo. Si Tyson ay mas mabilis kaysa sa lahat, inaasahan namin siyang babalik ilang araw lang, sagot ni Ryan. Sige, sagot ni Luther, at nakahinga ng maluwang. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang kanyang sasabihin kapag narinig na niya ang tungkol dito. Sige Mr. Duncan, at tinapos na nito ang tawag. Nagawa ko na ang sinabi mo, wika ni Luther kay Alex. Huwag kang mag-alala, si Tyson ay pag-iisipan mabuti ang mga bagay. Tapos na tayo, wika ni Alex, at tumango bilang pagsang-ayon. Si Luther ay may palagay na pag-iisip na si Alex ay isang patay na naglalakad. Kahit hindi mamatay si Alex sa mga susunod na araw, si Tyson ay dudurugin siya sa oras na ito ay makabalik. Nakita na ni Luther kung gaano kalakas si Tyson, at alam na walang makakapantay sa abilidad nito. Pwede ba nating isantabi ang ating mga galit para sa ngayon? Tanong ni Luther na pinanatili ang kanyang boses ng normal. Pwede nating ibalik ito sa oras na dumating si Tyson. Alam niya na kailangan niyang maging magalang, habang si Alex ay nasa magandang posisyon. Si Tyson ay pinaalalahanan siya na gamitin maigi ang kanyang isipan. Kaya si Luther ay sinusubukan kontrolin ang kanyang galit. Kung hahayaan siyang makaalis ni Alex, palagi siyang makakapaghanap ng oportunidad sa pagpatay dito. Oo, kung luluhod ka, at hihingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay hahayaan kitang makaalis, wika ni Alex. At gusto kong marinig sa iyong boses na hindi ka naaapak muli dito sa Baltimore. Ang lahat ng miyembro ng Blood Brothers ay tumingin kay Luther, ang kanilang mga panga ay sumara sa galit. Si Alex ay sumosobra na. Kung papayag si Luther, ang Blood Brothers ay magduruse para dito. Ang lakas ng loob mo, wika ni Luther na hindi nakapagpigil. Huwag mong ilaban ang iyong swerte. Pumunta ka sa mga syudad at ipagtanong ako. At sasabihin nila na hindi ako ang tipo na dapat mong guluhin. Ito ang tutuong Luther, mahinahong wika ni Alex. Alam ko na hindi ka talaga papayag na kumalma ng matagal. Ipinikit ni Alex ang mga mata, at sumandal sa bangko. Butil-butil na pawis ang lumabas sa mukha ni Luther. Sandali, bigyan mo ako ng ilang minuto, at mag-iisip ako. Lumibot ng tingin ang mga mata ni Luther habang ibinulong sa kanyang sarili. Naghahanap ng paraan upang makaalis sa sitwasyon, nang hindi mawawala ang kanyang dignidad. Ang wall clock ay malakas na naririnig sa tahimik na kwarto. Ang mga miyembro ng gang ay pinapanood si Luther, naghihintay sa kanyang isasagot. Silang lahat ay matatatag na lalaki, na maingat na pinili ni Luther para sa importanteng trabaho. Pero ang pagdating ni Alex, ay hinadlangan ang kanilang plano. Kahit na ang dalawang magandang babae ay curious. Si Luther ba ay mapipilitang lumuhod upang magmakaawa para sa kapatawaran?
Ang katahimikan ay humaba, at mas lalong naging hindi komportable. Tumaas ang kilay ni Alex, naghihintay na magsimula si Luther. Si Luther ay marahang lumuhod kay Alex bago pa tumingin sa kawalan ang mga mata, at ang mukha nito ay walang ekspresyon. Habang nag-iisip, inilalayo niya ang sarili muli sa kanyang ginagawa. Pinanood siya ni Alex, at lubusang kontrolado ang sitwasyon. Gawin muna bago pa ako makatulog. Maliit na halaga lang itong kabayaran para manatili kang buhay. Siyempre ang inyong gang ay hindi pinahahalagahan ng sobra ang buhay, tama ba? Si Luther ay nanatiling tahimik. Tumatanggi na mag-react sa pang-aasar ni Alex. Ang lahat ng kanyang tauhan ay nabigla, at ang dalawang babae ay tumawa. Nang si Luther ay matapos magmakaawa, ang lahat ay nag-relax. Pero biglang gumawa ng aksyon si Luther. Lumukso, at sumipa sa isang babae, at tumalsik ito sa dingding. Bumagsak ito sa sahig, hawak ang kanyang dibdib, at namimilipit sa sakit. Nahirapan siyang tumayo, at simpleng nahiga. Isang putok ng baril ang narinig, at bumagsak ang isang babae sa sahig. Si Luther ay sumigaw ng malakas. At nagsimulang kumilos ang kanyang mga tauhan. Pinulot nila ang kanilang mga baril, at nagsimulang magpaputok. Pinaulanan ng bala ang bangko kung saan nakaupo si Alex. Nabalot ng usok ang buong kwarto, nang magpakawala ng mga marahas na putok. Sigurado na napatay nila si Alex. Nang tumigil sila sa pagpapaputok at tiningnan mabuti, ang nakita nilang lahat ay sirang bangko, sa sahig, walang kahit anong bakas ni Alex. Iginala nila ang mata sa paghahanap sa buong kwarto pero wala ito. Hindi siya isang tao, wika ng isang gangster. Paano siya posibleng nakatakas? Mas mabilis ba si Alex kumilos kaysa sa nakikita ng mga mata? Hanapin mo siya, utos ni Luther. Kailangan nating maipakita kung gaano tayo kalakas. Dala ang kanyang baril, gumala sa kwarto upang hanapin si Alex. Si Alex ay kailangan mamatay pero hindi sa madaling paraan. Pagkatapos niyang ipahiya si Luther. Hindi pwede, kailangan magdusi ni Alex. Kung hindi, mawawala ang respeto ng buong gang sa kanya. Nang magsimula ang pamamaril, si Alex ay umalis na. Pinatay niya ang ilaw, at bumulusok ang kadiliman sa kwarto. Ilang sandali ang ilaw ay bumukas muli. At isang boses ang narinig sa likod ni Luther. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.